Si Maria Ugay, o mas kilala rin bilang si Apu Wang-od, ay isang bantog na tradisyonal na tattoo artist mula sa lalawigan ng Kalinga. Ipinanganak siya noong 1917 at kinikilala bilang huling mambabatok na kanyang henerasyon. Sa halip ng modernong tattoo machine, gumagamit siya ng mas sinaunang pamamaraan gamit ang kawayan at tinik ng halaman. Habang ang tinta naman ay mula sa pinaghalong uling at tubig. Sa simpleng paraang ito, nakakalikha siya ng mga disenyong may malalim na kahulugan. Hindi lamang palamuti ang mga tattoo ni Apu Wang-od. Para sa mga taga-Kalinga, ang mga ito ay sumisimbolo ng katapangan, tagumpay, pagkakakilanlan at pagmamarke sa kanilang kultura. Marami sa kanyang mga disenyo ay hango sa kalikasan tulad ng alupihan, ahas at mga halamang matatagpuan sa kanilang kabundukan. Sa paglipas ng mga taon, ginarayo siya ng mga turista at mga tattoo enthusiast mula sa iba't ibang bansa upang personal na maranasan ang kanyang sining. Patuloy pa rin siyang nagtatatak at nagtuturo sa mga nakababatang miyembro ng kanilang komunidad upang maipagpatuloy ang tradisyon na iniingatan niya sa loob ng maraming dekada. Dahil sa kanyang napakalaking ambag sa pagpapanatili ng kultura ng Kalinga, nakatanggap si Apu Wang-od ng maraming pagkilala. Na-i-feature pa siya sa Vogue magazine, isang pambihirang karangalan na bibihirang makamit na isang katutubong tattoo artist. At ang mas nakakabilib, sa edad na 109 years, nananatili pa rin siyang malakas at masigla. Habang ang ilan sa atin ay madali nang mapagod pagkatapos umakyat sa isang hagdan, si Apu Wang-od ay patuloy pa rin nagtatrabaho at nagbibigay inspirasyon sa libu-libong tao. Talagang mapapaisip ka, ano nga bang sikreto niya? Kaya naman sa videong ito, aalamin natin ang mga bagay na ginagawa ni Apu Wang-od na nagpapahaba ng kanyang buhay. Isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling malusog pa rin si Apu Wang-od kahit lampas isang siglo na ang kanyang edad ay ang kanyang pagkain ng puro at organic na pagkain. Lumaki siya sa Buskalan, Kalinga, kung saan ang halos lahat ng kanilang kinakain ay nagmula mismo sa kanilang mga bukirin at hardin. Ang kanilang pangunahing pagkain gaya ng heirloom mountain rice, sariwang gulay, kalabasa, sitao at iba pang halamang itinatanim ay walang halong kemikal o mga pesticides. Ang bawat pagkain kanyang kinakain ay mayaman sa bitamina, mineral at antioxidants na mahalaga sa pagpapanatili ng malakas na katawan. Hindi rin niya nakasanayan ang pagkain ng mga instant food, delata, fast food at iba pang pagkaing mataas sa preservatives. Mahilig din siya sa kape, ngunit hindi yung 3-in-1 na karaniwang binibili natin, kundi ang kanilang lokal na Buskalan coffee na mula sa purong robusta beans. Ang mga organic na pagkain ay nakakatulong upang mapanatiling malinis sa kanyang bituka at matatag na resistensya laban sa mga sakit. Dahil kakaunti lamang ang pumapasok na kemikal sa kanyang katawan, nababawasan din ang panganib ng mga karaniwang sakit tulad ng diabetes, alta presyon at sakit sa puso. Pinatunayan na kanyang pamumuhay na ang simpleng pagkain mula sa kalikasan ay maaaring maging susi sa mahabang buhay. Hindi nakaugalian ni Apu Wang-od ang pagkain ng karne sa buong buhay niya. Mas madalas siyang kumain ng mga gulay, halamang ugat at mga butil na sagana sa sustansya. Ang baboy o manok ay inihahanda lamang kapag may espesyal na okasyon, pagdiriwang o kaya naman ritual ng kanilang komunidad. Dahil dito, mas konti lamang ang kanyang nakukonsumong saturated fat at kolesterol na karaniwang nagiging sanhi ng sakit sa puso. Kapag naman sila ay kumakain ng karne, ito ay mula sa mga hayop na natural ang pagpapalaki at hindi pinapakain ng mga commercial feeds. Mas sariwa at malinis ang karne kumpara sa mga karaniwang nabibili natin sa mga merkado. Karamihan sa kanyang protina ay nagmumula sa mga beans at iba pang halamang mayaman sa fiber. Ang ganitong balanse ng pagkain ay isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling malusog ang kanyang katawan hanggang sa kasalukuyan. Isa pang natatanging gawin ni Apu Wang-od ay ang pagluluto ng pagkain sa pinakasimpleng paraan. Karaniwan lamang niyang pinapakuluan o niluluto ang pagkain na may konting asin at mga sariwang sangkap. Hindi siya gumagamit ng mga artipisyal na pampalasa gaya ng MSG, seasoning cubes, instant mixes o kaya naman mga commercial sauce. Dahil dito, hindi nasanay ang kanyang katawan sa sobrang sodium at iba pang kemikal na matatagpuan sa mga processed food. Ang pag-iwas sa sobrang alat ay malaking tulong upang mapanatiling normal ang kanyang presyon ng dugo. Nababawasan din ang trabaho ng kanyang mga bato sa pagsasala ng mga dumi sa katawan. Dahil simple lamang ang timpla ng kanyang pagkain, mas nalalasahan niya ang tunay na sarap ng mga sariwang gulay at natural na sangkap
Ang hindi paggamit ng mga seasoning sa ulam ay nakakatulong din makaiwas sa stroke at sakit sa puso. Pinatutunayan niya na kanyang pamumuhay na hindi kailangan maging komplikado ang pagkain upang maging masustansya. Sa halip na umasa sa mga moderno na gamot, mas pinipili ni Apo Wang-od ang paggamit ng mga halamang gamot. Ang kabundukan ng Kalinga ang nagsilbing kanyang natural na butika sa loob ng maraming taon. Kapag nakaramdam siya ng simpleng karamdaman, gumagamit siya ng mga dahon, ugat at halamang kilala ng kanilang tribo bilang mabisang lunas. Ang mga kaalamang ito ay minanapan niya mula sa kanyang mga ninuno at patuloy na ginagamit hanggang ngayon. Marami sa mga halamang ito ang ginagamit bilang tsa o kaya naman pinapakuluan upang makatulong sa paggaling ng katawan. Dahil dito, hindi agad nasasanay ang kanyang katawan sa madalas na paggamit ng mga synthetic medicines. Nakakatulong din ang malikas na sangkap upang mapanatiling matatag ang kanyang resistensya. Ang kanyang iniinom na purong kapeng Kalinga ay mayaman din sa antioxidants. Dahil sa kanyang pagtitiwala sa biyaya ng kalikasan, nananatili siyang malakas at masigla sa kabila ng kanyang edad. Ipinapakita nito na malaki ang naitutulong ng tradisyonal na medisina at kaalaman sa pagpapanatili ng magandang kalusugan. Hindi kailangan ni Apo Wang-od ng gym upang mapanatiling malakas ang kanyang katawan. Ang mismo pang-araw-araw niyang pamumuhay ang nagsisilbing kanyang ehersisyo. Dahil matarik at mabundok ang buskalan, palagi siyang naglalakad sa mga malahagdan at matataas na daanan. Araw-araw din siyang gumagawa ng mga simpleng gawain at tumutulong sa kanyang komunidad. Ang kanyang pagiging mambabatok ay nangangailangan ng matibay na kamay at mahabang oras ng pagtatrabaho. Dahil dito, patuloy na gumagalaw ang kanyang katawan at kasukasuan. Ang regular na pagkilos ay nakakatulong upang mapanatiling malusog ang kanyang puso at iba pang parte ng kanyang katawan. Hindi siya namuhay ng nakaupo at nakahilata lamang buong araw. Regular siyang nagtatrabaho at aktibo ang kanyang katawan. Ang tuloy-tuloy na paggalaw ay isa sa mga pinakamahalagang dahilan upang bakit nananatili pa rin siyang malakas hanggang ngayon. Bukod sa pagkain at aktibong pamumuhay, malaking bahagi rin ng mahabang buhay ni Apo Wang-od ang kanyang payapang pag-iisip. Nakatira siya sa isang tahimik na lugar na malayo sa trapiko, polusyon at stress ng lungsod. Kilala rin siya bilang isang masayahin at palabirong tao kasama kanyang mga bisita. Ang madalas na pagtawa at positibong pananaw ay nakakatulong upang mabawasan ang stress hormone sa katawan. Kapag mababa ang stress, mas nagiging malakas ang resistensya at mas mababa ang panganib sa pagkakaroon ng maraming sakit. Isa sa mga maaring dahilan ng mahabang buhay ni Apo Wang-od ay ang matatag na samahan nila sa kanilang komunidad at pamilya. Ayon sa mga pag-aaral tungkol sa longevity, ang pagkakaroon ng malakas na social support network ay nakakatulong upang mabawasan ang stress, maiwasan ang kalungkutan at mapanatiling matalas ang pag-iisip. Nagbibigay rin ito ng emotional security. Dahil sa kanyang regular na pakikisalamuha sa kanyang komunidad at sa mga turista, mas nagiging masaya at nawawala ang stress ng isang tao habang tumatanda. Bagamat walang sino man ang makapagsasabi ng tiyak na sikreto sa mahabang buhay, ipinapakita na kanyang pamumuhay na ang mga simpleng gawi ay magkakaroon ng malaking epekto sa ating kalusugan. Minsan, ang mga bagay na akala nating makaluma ay siya palang pinakamahalagang aral na maaari nating dalhin sa modernong panahon.